Mabuhay mga kamarlika! So narito naman po tayo at medyo na-miss po natin ang mag-coin hunting. Kaya meron po tayong naipon na medyo marami-rami ito. No? So hindi natin ito siya mauubos, ganun pa man. Partial lang, no? So habang tayo ay nagko-coin hunting, meron tayo dito video, no? Isa to sa mga mainit na balita ngayon, na kung saan ay ang nakalagay sa caption na to ay suspect sa pagpaslang kay Princess Diane Dayor huli na. So ito ay naka-upload sa Facebook page ni Gobernador Daniel Fernando ng province of Bulacan, no? So ayun, magbibigay na rin tayo ng konting komento. So hindi ko pa rin ito napapanood, no? So ngayon ko pa lang din ito panonoorin at sabay-sabay natin itong panonoorin, ano? So kung gusto nyo talaga mapanood ito ng maayos, ng buo, punta lang po kayo sa Facebook page ni Gobernador Daniel Fernando. Doon po ito naka-upload, no? So habang tayo ay nanonood niyan, magko-coin hunting tayo, no? So simulan na natin. Hindi natin ito patatagalin. So play na rin natin, no? Play na rin natin yung video. Kung naghahanda pa sila, no? Hindi pa sila nakaayos. Ayan. So yun, magsasalita na yung tingin ko parang PNP chief to. Hindi naman PNP chief. Chief siya ng police station. Gabi po sa ating lahat, sa ating mga kasamahan sa media. At this hour, at this point, ating pong pinipresent yung ating suspect sa ating investigahan itong nakaraang araw. Doon sa napaulat na nawawalang biktima na si Miss Princess Dayo. Siya po yung ating suspect at siya po yung ating sasampangan na tao. Okay, so kung makikita po natin, ito po yung suspect. So naka-face mask siya. Hindi natin siya nakita yung mukha. Siyempre, natural naman yun. Normal yun na ang isang suspect ay hindi niya talaga ipapakita yung kanyang mukha. Medyo nakayuko siya, no? Medyo mahaba ang kanyang buhok. Okay, tuloy natin. Presenting the suspect. Okay, so okay, good evening po sa our media personnel. So ito na po, kahapon ay nagkaroon tayo ng press conference regarding ito nangyari dito kay Princess Dayor. At nung nangyari ito, agad-agad ay nagbigay tayo ng direktiba sa ating kapulisan at upang tulisin ang nangyari kung sino ang pumaslang kay Princess Dayor. In 2017, ano, ang medyo maganda to ng konti, no? So, tabi na rin natin to. Dahil error is error, malang araw, kung gagamit, malay mo, no? So, tabi na rin natin yan. Dayor. At agad-agad ay umaksyon ng ating kapulisan. At una ay nagsigawa tayo ng isang press conference para sa pagpilino ng lahat at regarding din doon sa mga nawawalang mga kababaihan na napaulat sa social media at binigyan natin dito ng kasagutan at paglilinaw at napagalaman natin ang lahat ng mga napaulat sa social media ng mga nawawala ay iba't-iba ang dahilan. At ito na nga po, sa loob lamang ng mga ilang araw ay nakita natin ang aksyon ng ating Philippine National Police at ito ay binigyan nila
ng kasagutan sa kanilang ginawang pagpulis kung sino ang utak ng nagawang krimen sa babaeng si Princess Diane Dayor. At ito nga, kaharap po natin ang taong ito na talaga namang gumawa ng krimen na ayon sa ating PNP. At nakita naman natin ang taong ito. Kaya I would like to congratulate, our PNP Bulacan sa kanilang mabilis na aksyon. Kaya nga po sinabi ko kahapon, nagtitiwala ko at malaking tiwala ko sa ating kapulisan na magagampanan nila ng mabilis at nabibigyan linaw ang pagkamatay ni Princess Diane Dayor. Kaya sa panguna ng ating PNP Bulacan, Colonel Cabradilla, Charlie Cabradilla, congratulations din din sa iyong mga kasamahan sa lahat ng ating PNP. Congratulations po. At ito na, nabigyan natin ng kasagutan ang krimen at nabigyan natin ng kasagutan ang daing ng pamilya ni Princess Diane Dayor. So, congratulations, P. And sa inyo po lahat, mga kababayan ko. So, parang natin kung bibigyan ng pagkakataon magsalita kaya yung suspect, ano? So, bibigyan kayo ng pagkakataon paliwanag kung bakit kaya niya nagawa yun. Kasi dito, pinapasalamatan pa lang ni Gob yung mga kapulisan sa pagdakip daw, sa pagkahuli ng suspect sa suspect sa pagpatay kay Princess Diane Dayor, no? Tingnan natin, sana mapagbigyan ng pagkakataon magsalita yung suspect para malaman din natin kung bakit niya nagawa yun. Yung ganong kagurumal-dumal na gawain. Nagawi. Agad-agad ay binigyan aksyon ng ating Bulacan PNP. Sa ating mga media men, thank you sa inyong pakikisa. Ano po? Sige, Billy. Yes, sir. Maraming salamat po, sir. Gaya po nang nabanggit kanina, pasensya po sa mga member ng media. Kanina po hindi po nasagot yung lahat. Okay, so meron tayo dito. Yun, no? Yung mga, CAD na yun, no? Mga CAD error, dalawa. Ayan, so yun, no? May dalawang CAD error sa may batok ni Sir Rizal at saka banda sa may ulo. So, tabi na rin natin to. Itong 2004 na to, napakakintab lagi ng likuran nito. Lagi ko ito pagkakamalang 2005 na eh. So, yun. Tabi na rin natin to. Tabi natin. Tumatawag because we are simply busy in dito sa follow-up kanina and we are nung nahuli naman we are busy fixing everything para po mag-present sa inyo na maayos yung mga detalye and now kung meron po kayong katanungan we are ready to answer any question. Yes, sir. Sir, pakwento po muna, klaro na ba ang motibo sa pagpatay at Okay. So, itong 2012 na to, maganda to, no? Makintab siya. No? So, isama na natin sa collection. Mga collection natin. Ano kung na-arrest na yung suspect? Yes, sir. As to the incident, gaya po na nasabi natin na iulat po natin ito last July 5 nung na-discover, nung may nag-report na meron pong nakitang babaeng nakahandusay na bangkay sa isang lugar dito sa may boundary ng Tabang and Tiga Malolos. Tabangigin ko ng Tiga Malolos. From there, nag-umpisa yung ating investigation. Until such time na nung kahapon, on our continuous investigation, doon po natin natukoy itong
Galing din ng mga polis, ano? Galing mag-imbestiga. Kalain mo yun. Nalaman nila kung sino yung suspect. Bagay, inaaral din naman yun, no? Hindi nga lang tayo criminology, kaya hindi natin masabi kung paano lang ginagawa yung sistema na pag-iimbestigasyon. Paano lang nahuhuli yung mga suspect. Paano tracing yung ginagawa nila. Galing, no? Na-amaze lang ako sa mga polis. So, salute sa mga polis natin, no? Mga kapulisan. Hanggang such time na ng kagabi ay dahil nga natukoy siya at pupuntahan sana siya para tanungin ng ating mga investigador ay doon po siya kumalipas at takbo na tumakas. And of course, hinabol siya ng ating kapulisan. Hanggang umabot ng umaga, hindi siya nakita dahil advantage kasi sa kanya dahil kabisado niya yung pasikot-sikot doon sa lugar. So nakapagtako siya ng maalos hanggang inabot siya ng kaninang hapon. And itong ating mga tao naman doon sa neighborhood, nung nalaman na pinaghahanap siya ng police, ay nakitulong din yung lahat ng mga tao doon, mga concerned citizens. Nagpapasalamat po din tayo sa kanila na nakibahagi sila doon sa ginawang pagtuloy. Hanggang sa siya ay nadalhan doon sa apartment na pinaupahan ng kanyang he managed to hide doon sa isa sa unit apartment ng kanyang Sir, Manibal din, sir, ng PNA. Sir, solo lang ba siya, sir, na gumawa ng krimen? Kasi, as of umaga, sir, may isang itik siya na sinasabi. Ang kanya rin nagturo sa kanya. Opo, lahat po ng mga tao na pwedeng makatulong doon. Mukhang negative, ano? Parang hindi yata magsasalita yung suspect. Parang ang ginawa lang, hinarap lang yung suspect dito sa press conference nila na sabihin na ito yung pumatay. Pero hindi siya, parang hindi yata ito bibigyan ng pagkakataon na ma-interview ng mga reporter at ipaliwanag kung bakit niya nagawa yung bagay na yun. Kasi parang itong polis, si mamang polis ang nagsasalita, no? Parang siya lang yata ang magsasalita. So tignan pa rin natin, mahaba pa naman yung oras, so tignan pa rin natin kung bibigyan ng pagkakataon ng information na magsalita na. Kinausap at hiningan ng tulong ng ating mga kapulisan, ng mga nag-iimbestiga. Joint force ng Miguel Police Station, Malolos Police Station, and yung ating mga operatives na ngayon from the department. Pero sir, namin niya, sir? Sa aming pag-iimbestiga, wala akong siyang pinasabi. Pero motibo ko, ano kung motibo ng suspect? Yes, gaya ng nauna namin sinabi, this could be the motive would be a robbery na naman sa homicide. And according to the result of the examination conducted by the medical legal officer, ay wala naman pong nakitang ibang injury kundi yung nasa kalyang biktima. Kaya yun ang pinamatay. Gamit po ang gamit yung strap ng pag-isliwa ng Yung strap pala, ginamit na pampatay dun sa kahit pa rin si Dayan Dayo, ng suspect. hindi ko rin pinapanood ng maayos eh. Sa aming background investigation dito sa suspect, sa aming profiling initially, ay nakitaan namin siya ng mga may previous case siya involving illegal drugs. And meron din siyang mga cases na involving attempted rape. Marami na rin palang record yung yung suspect. So talagang masasabi natin na criminal talaga siya. No, marami siyang mga record ng mga pagnanakaw, rape. Ang delikado tong tao na to. So sa mga kamag-anak na to, nakakahiya. Nakakahiya na magkaroon ka ng kamag-anak na ganitong pag-uugali. Bakit kasi hindi pa ibalik yung
death penalty sa Pilipinas. Puro naman kahit paano, no? Mabibigyan ng hustisya yung mga namatay na mga biktima tulad nito. So hindi ko man narinig, no? Hindi ko rin narinig na kung pagnanakaw ba ang intention niya o talagang tawag ba ng laman kung bakit niya nagawa yun doon sa biktima. So mahaba pa naman yung oras, tuloy pa natin. Na meron din siyang inattempt ng rape pero nakatakas ng babae. Meron siyang dalawang cases and meron din siyang child attempt ng molestation ng isang minor na babae. Sir, anong turing ng PNP ngayon? Is it case closed, case solved, or pati yung tatlong incident report pagkawa ng babae? Yes sir, as to this case, dito sa kaso ng ating robbery with homicide, ipagpapatuloy pa po namin yung aming investigation kung meron bang imposible na meron siyang kasama doon sa incident. O yung pantanong, no? Kung yung bang krimen na yun, kung may kasama nga ba naman, may kasama ba yung suspect. So tama yun, na dapat imbestigahan pa, no? So may kasama yun, di hayahay ang buhay nun. Habang nakakulong isang kasama, yung ibang kasama nakakala ito. Tiyempo, nakakuha pa tayo. So bihira na rin itong makakita ngayon, no? Itong 2019 na lower mint mark. Ayan, so nasa ilaw. 2019 na lower mint mark. So ayan siya. Ayan, so tabi na natin to. Dali na natin. And doon naman po sa cases na sinabi yung nawawala, nagbigay na po kami ng statement ni group during the press con kahapon doon na hindi po siya insidente ng missing or yung sinasabing dilukot or nawawala, kundi kusang umalis lang po yung mga kabataan na yun at yung iba ay nagipag-party, yung iba ay nagipag-swimming, yung iba naman ay lumayas dahil lang pagalitan ng magulang. Then yung isang kaso natin, isang minor ay nagkaroon ng mental depression. Kaya okay. So yung balita na may mga nandudukot daw ng mga babae, so pinapaliwanag niya na hindi naman pala talaga pandurukot yun, kundi nga may iba't ibang sitwasyon na nangyari. So iba daw ay lumayas, no? So may mga ganun insidente at hindi naman pala daw dinudukot. Kasi dito sa San Jose del Monte, napapabalita na meron nga daw o nagkakadukutan nga daw ng mga babae. Tapos meron pa nga daw mga bata dinudukot din, no? So sabi nito ni mamang polis na hindi daw yun totoo. Wala daw ganoong pangyayari na kung saan yung mga babae ay dinudukot. Nagkakaroon ng dukutan, no? Kaabot doon sa NCR, doon sa the fourth, sa global city, sa Taguig, yung isa. Kung saan lahat po yung sinasabing alleged missing na yun ay lahat po ay nakauwi sa kanilang pamilya, magulang, sa kanilang mga bahay. Sir, may mananagot ba doon sa netizen na kapalat ng wrong information? Yes sir, isa po yan sa concern na tututukan ng ating investigador. Titingnan namin kung it would warrant the filing of any criminal case. But ang una po namin ginawa ay umapila dito sa ating mga social media users na sana sa susunod ay maging responsable sa pag-post ng mga kagaya ng mga ganon, so that maiwasan yung pag-create ng mga ganong situation na nag-create ng fear at saka kabahala dito sa ating mga other netizens na gumagamit ng social media platforms. Hindi, magkapilala po ba sila ng biktima? Hindi. Yes sir. Magkapit bahay?
they are distant neighbors, but for sure, familiar siya. Kasi biktima, familiar din yung victim sa kanya. Kasi malapit lang po sila, and yung daan na yun ay kung daan, lahat sila dun sa neighborhood ay... Ibig sabihin, magkapit-bahay pala. Magkapit-bahay yung suspect at saka yung biktima, no? So, sa magkaisang lugar lang. Yung mga ilang meters ang layo ng tirahan nila? Ilang meters yung layo ng tirahan nila, sir? About 200 to 300 meters. 300 meters. So, hindi pala kalayuan. Palagay natin magkabilang barangay, no? O magkaisang barangay, medyo pero isang lugar. Bernal, tama po ba ang mga Lolos LGU ay nag-offer ng reward money, di ba? Yes, sir. Si Mayor po ng Malolos ay gustuhan niya makatulong sa investigasyon na may lumutang na magbigay ng informasyon ay nag-offer po ng reward na 300,000 pesos. Sir, ibig po si Mayor Agay. Nagiging Bulacan, nagbigay din na po ng reward para sa pagkaka 200,000 na po. Opo, may binanggit din po na si Mayoran ng Giginto ay... Merong reward, no? Sabi may reward daw sa suspect kung nakapatong sa ulo ng suspect kapag ito'y nahuli. Ngayon, sino nakahuli? Sila mamang polis. So, ibig sabihin, kung sila mamang polis, saka lang mapupunta yung reward. Tama ba ako? Kung tama ako, pag-comment na lang po, no? Dun saan natin para ma-correct naman din po yung mga sinasabi ko. Kung mali po, hingi po ako pasensya, no? So, kung tama po ako, o hindi, paki-comment na lang po, no? Doon sa ating comment section. Nagdagdag din po ng 200,000. So, sir, merong recipient na? Hindi po namin masasabi for security doon sa ibang witness kasi meron tayong tumatayong eyewitness, but of course we will be evaluating his statement also kung talagang karapat dapat siya makatanggap. But as of now, hindi po namin masasabing merong recipient po wala. Pero sir, malaki po ang naitulong na pagbibigay po ng reward sa kanila para mahuli siya. Yes sir, for sure, malaking significant siya dito sa pagkakasolve at saka pagka-identify yung tao. Sir, na-recover ba yung cellphone na wala, sir? Hindi pa po sir. Yan pa po ang isang hinahanap natin at saka yung sinasabing nawawalan wallet. Puntahan kasi para baka meron silang conversation doon. Kasi alam ko, nag-research naman sa Facebook, parang friend niya. Sir, to make it clear lang po, hindi po niya inamin na yung everything. Yes sir, wala pa po siyang inaamin. Itinanggit po ba niya? Yes. Hanggang ngayon, hindi pa rin inamin ng suspect. So, ayon sa investigasyon ng mga polis, ito ang suspect, ito daw ang hinihinalang pumatay doon kay Princess Diane Dayor, no? Hanggang ngayon daw, itong suspect ay hindi pa rin umaamin na siya ang pumatay. Yan ang sasabi ng ating kapulisan, no? Sa initial na ating investigasyon, ay sinasabi niya wala daw siya alam. Sir, paano po siya na ituro na siya? Kung paano po... meron po tayong, gagawin sinasabi ko siya, meron po tayong eyewitness, then meron po tayong additional corroborative evidence doon sa mga other witnesses sa neighborhood. But as of now, hindi po namin may reveal din for security reasons. Sir, yun po yung pinakamalakas natin yung evidence sa ngayon, yung mga eyewitness ko na. Yes sir, for now, yun po ang pinaka matibay po natin witness. Sir, pero yun lang po, yung pangina po na-arresto ng umaga, arrestado po ba siya or ano lang po siya, interrogation? Yung sinasabi pong tsuhin daw po niya na sinarresto daw po ng polis. Ano po? Yung tsuhin daw po niya na sinasabing na prior sa kanyang pagkaka-arresto, meron daw po inarresto pag ng umaga.
Wala po. All other than him, yung mga iba ay inimbitahan lang Okay. para magbigay linaw at magbigay statement. On which kasama po sila doon sinasabi natin witness, Okay. eyewitness. But of course, yung iba doon ay in-interview lang. In-interview lang while yung witness ay yun ang kukuhanan namin lang. Sure na statement. Sir, wala kayo nakitang pruweba kahit yung damit na sinuot niya during the incident, tsaka kung meron mga bruises or ganos from traces? Meron siyang mga bruises. Yung damit niya during prior nung na nangyari yung krimen ay meron tayong witness na nagsasabing iba yung damit niya kinabukasan. Nagpalit. Yun yung isa sa mga circumstantial na hawak natin. And yung mga timing ng alin mo sa bahay, palit, kasama. Pag bali, lahat ko i-consider yung mga circumstances. Ka lang. Ganda nito. Ganda niya ha. Ganda ano? 2015? Na? Wow! Paganda. Close up natin. Ay no? Kita nyo? Ganda ng 2015 no? Mas maganda to. Makita sa personal ano? Frosted na frost. Ganda. Frost dye. Wow! Ang ganda nito. Talaga, no? So, yun. Usap natin. Ayan, no? Napakaganda po niyan. Lalo sa personal. Kung makikita ninyo, napakaganda ng barya na to. Wow! Okay. Tuloy tayo. Na ibinibigay sa atin ng mga witness. Sir, paano nasabi ng witness na yung nakita niya, ano yung huling nakita niya kay Princess sa kasi suspect? Hindi po namin maisasabi dito, but yung pagkakasabi ng witness talaga nakita niya dahil kung gumawa. Ganun lang po. Pero lalaki, babae? Sure. Yung witness? Lalaki po. So, ibig sabihin sa actual niyang nakita nung pinapatay? Yes. During the commission of the nakita niya hanggang May suspect pa. Ay, may witness pala. Actual daw na nakakita habang pinapatay. Magiging hindi po muna natin ibibigay ang detalye dito. Sabi ko nga, for security security doon sa ating witness. Sir, may nakuha kong fingerprint niya sa victim niya. Meron po nakuha kong fingerprint niya sa victim niya. Isa yan sa part of the investigation, which yung mga yan kasi nasa ating SOCO. So, isa yan sa titingnan natin kung may nag-aaral ng mga fingerprints, may natin ng mga latent prints doon sa mga gamit or doon sa crime scene. Di ba kasi request siya? Yes sir, we are working it out ng request. Robbery homicide, sir. Robbery homicide for the pagkakamatay ng babae at saka yung nangyari na yon. But there is another case na isasampa rin sa kanya. Dito hindi namin babanggitin yung medyo masilang yung isa kaso and for the security of those complainants and yung mga witnesses. Sir, natanong po. Yes, sir. Pwede po ba natin siyang makuha na ng pahayag nga or gusto niyang sabihin sa pagkakataon? Yes, sir. Sige po. You could ask him question. Okay. Sir, ano po masasabi niyo ngayon kung sa kayo po yung tinuturo? Ayun, mabibigyan mo pala pagkakataon, no? Na sumagot doon sa mga katanungan ng mga reporter. So, ano kaya sasabihin niya, no? Pakinggan natin. Na suspect dun sa babae na itong nakaraang pagpatay. Wala po akong kailangan dun. Nasaan po kayo nung time na yun? Nasa TV po ako. Tapos nung umaga po, pintaan po ako sa asawa ko. Nagsundo eh. Ngayon, gusto pa ako sa yung bag ko sa Tibawas ko.
mga alas 9 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. Ngayon, pagkakuha ko ng bag, lumitik ko ulit ako sa hospital kung nasa yung asawa ko. Ngayon, wala po yung asawa ko. Yung para sila. Ayun. So, tinatanggi ng suspect na siya daw yun pumatay. No? Tandaan natin, no? Hanggat hindi pa naman din siya nahatulan sa korte, mananatili siyang inosente. No? So, tinatanggi niya na siya daw ang pumatay, wala tayong magagawa doon. Karapatan niya yon. So, hindi natin siya pinipilito sa bagay na yon. Dahil tayo man din mismo, hindi tayo sigurado. No? So, may ano man yan, pagdating ng pagka naikaso niya, isang pala sa korte yan, iimbestigahan yan, ilalabas naman yung ebidensya ng mga polis kung bakit siya ang naiturong suspect doon sa pagpatay. So, titignan natin kung magiging valid ba yung magiging alibay niya o yung mga itinatanggi niya na hindi siya ang pumatay. So still, pag sinabi ng suspect, hindi agad siya yung gumawa ng krimen na yon, no? Pag sinabi ng suspect, pinaghihinalaan pa rin siya. So hindi pa rin siya nababasahan sa korte, so mananatili siyang inosente. Kaya hindi natin siya pwedeng i-bash na ikaw yung suspect, ikaw agad, ikaw yung pumatay ka agad kasi ikaw yung sabi ng police, no? So hindi agad tayo dapat ganon. Kasi dahil hindi pa rin natin alam kung ano yung katotohanan, no? Wala na ako pumunta yung asawa ko sa ibaas ko at kung nakuha ko yung bag. Nakuha ko na yung bag, umuwi ako sa Tabang. Tapos umalis ulit ako sa Tabang dahil pupunta ako sa bilang ko ng mga 3 or 2. Tapos doon kami nakita ng asawa ko sa Tigay. Hanggang alas 12, nandun ako. Wala akong alam sa tinigitang nila. Wala akong pinalaman doon. Kaano-ano po, kakilala mo ba yung mismong biktima? Kakilala lang ako. Saan mo siya nakilala? Nagkaroon lang po sa akin. Gulat naman ako. Anak ko pala. Ibig sabihin, kinatanggi mo na ikaw yung suspect. Opo, tinatanggi ko po. Bakit ka tumakbo nung natakot pa ako sir, natutulog na po ako. Pumatang po ako, tumakbo po ako, nakakilala po ako. Tulog na po ako. So, ano siya sabi siya, no? Parang umamin yata siya, no? So, back natin kung ano yung may tinanong sa kanya, no? Nagkaroon lang po sa akin. Ibig sabihin, kinatanggi mo na ikaw yung suspect. Opo, tinatanggi ko po. Bakit ka tumakbo nung natakot pa ako sir, natutulog na po ako. Sabi na tinatanggi niya na siya daw ang pumatay. Siya yung ano, no, bakit daw siya tumakbo? Siyempre daw natakot dahil nga, siguro ng pulis nga daw. Yun ang alibay niya, ha? Ayon sa kanyang alibay. Okay. Sinasabi mo, sinungaling ng pulis lahat. Ikaw lang nagsasabi ng totoo. Nalipungatan lang daw siya. Ha? Hindi po. Oo. Natatakot lang po ako ng magabi. Kilala mo ba kasi nagtulog sa'yo? Hindi po. Wala ka idea? Kuya, baka may mensahe ka dun sa pamilya ng biktima. Dinay mo na ikaw yung pumatay. Sa pamilya naman po lang nawala. Huwag po ano maniwala sa kakawala po talaga ako nalaman. Sir, sa autopsy report po, Sir Kapagbilya, lumabas na po ba yung nakapiling dito? Meron ba tayo naman? So hanggang ngayon, no? Tinatanggi ng suspect na ito na siya daw ang pumatay. Hindi daw talaga siya ang pumatay doon kay Princess Leon Dayor, no? So yung hinarap ng mga kapulisan natin sa kanilang press conference, tinatanggi pa ng suspect na siya yung pumatay. Okay. Ano na po resulta sa resulta? Sa autopsy? According to the medical legal officer, yan ang nakita niya, ang cause of death ay sinakal siya gamit ng strap ng bag ng biktima. As to the investigation, Ayun pala yung cause of death ng biktima. Sinakal ng strap ng sarili niyang bag. Yun daw, ayon sa autopsy report, yun daw yung kinamatay. So, hindi ko na kasi napanood sa balita ito. Facebook lang din. Ang nawawala ay yung cellphone at saka wallet.
Doon naman sa point kung pinakialaman, ginahasa yung biktima, sabi ng ating medical legal officer ay hindi po. Kasi yung physical na itsura ng babae naman. So maaari talagang pagnanakaw lang. Kasi nawawala daw doon sa biktima ay wallet at yung cellphone. So hindi talaga siguro, hindi intensyon ng suspect na galawin dahil ayon sa medical legal ay yung biktima ay hindi naman daw hindi naman kinakitaan ng panghahalay. Talagang pagnanakaw lang ang motibo ng suspect, no? Kahit nung sinuko yan ay maayos yung mga damit pa. But sabi ng ating medical legal officer, in-examine din niya yung genital ng ating victim and wala namang sign na rape yung victim. Colonel, pa-explain lang po, kung robbery lang yung motibo ng suspect, bakit umabot sa pagpatay? Yan po ang isang ating iimbestigahan sa bakit. May indikasyong nanlaban po ba yung biktima? Ganun po ba? Siguradong nag-resist yung victim kasi malayo na sila dun sa daan eh. So kahit pa paano, kung grinag siya doon, siguradong nagkaroon ng resistance. Sir, may report na attempted rape. Nanlaban daw yung biktima kaya pinatay. It could also be possible dahil isa po yan sa tinitingnan din ang investigation. Ilan taon na siya yung suspect? Ilang taon ka na? 30 years old. Ayun. Tapos muna tayo. Makakita ulit tayo ng isang 2019 lower mint mark, no? So ito siya, no? 2019. Focus natin, focus. Yan, 2019 yung taon niya. Ito naman yung mint mark. So 2019 lower mint mark. So nakakadalawa na tayo. Tuloy natin. Dating construction worker, but mga ilang buwan na rin nawala na hindi raw nagtatrabaho. Sir, malapit ba bahay niyo sa lake? Kasi hindi daw tumuhol yung aso po dun eh. Yun, so nakakita pa tayo, isa pa, no? So isa pa rin ulit na 2019 lower mint mark, no? Okay. Medyo malayo po sa kayo yung bahay. Mga gaano pa tayo bahay mo? Malayo po siya. Kabilang doon po. Within the vicinity, there is a police about mga 10 minutes po. Pero yung pinangyarihan, yung binabanggit nyo kanina na mayroon, natsuhin niya yun. Yung bungad, kung saan nakita yung bangkay, may malapit doon na bahay na tsuhin niya may ari. Tsuhin niya? Aris. Yung Aris. Yes, yung pangalan nun. But ito, frequent na nagpupunta yun. Kaya familiar ito sa lugar. Sir, yung tungkol doon sa 500,000 na reward, posible, ano kaya yung chance na kaya nag-report yung civilian dahil kasi civilian tumawag sa barangay captain ng Giginto sa ABC, kaya nadakmayan. Posible na-check niyo ba sir kung veracity yung kanyang report ko? Gaya ng sinabi ko siya, ma'am, i-screen namin. Of course, kung sino yung karapat-dapat na tumanggap yan, siya po dapat ang tumanggap. Kasi meron tayong informant na reliable, meron tayong eyewitness, most probably siya yung i-recommend namin. And of course, papasalamat din kami sa yung iba naman dyan, they are not acting because of the reward. Nakita naman natin yung kagalakan ng mga tao na tumulong para masolve yung kaso. Sir, nakailang bahay siya na tinakbuhan. Kasi balita namin,
umalis siya ng bahay niya hanggang sa nawalan niya huminto, doon nadakma, pero marami pa siyang guest, bahay na nilipat, tinakbuhan bago siya nahuli. Pausuro yun, sir. Yes ma'am, kasi masukan, may mga part kasi doon na masukan yung lugar. So, sa gabi, hanggang kaninang umaga, doon lang sa masukan na yun siya nagpaikot-ikot, nagtago. Doon medyo nakaligtas siya sa mga pulis kagabi pa, no? Dahil mas kabisado na yung lugar. No? And yung iba doon, swampy, hindi madaling mamuntahan. And isa pa, gabi. So, hindi madaling maghanap gabi. But hindi siya tinatanan hanggang kaninang umaga, hanggang hapon, hanggang ito nga, padami na rin yung tumulong ng mga sibilyan. Malaking bagay din yung tulong ng mga sibilyan doon na nakita siya. Sabihin siya na after ng cleaning, talagang nagtago siya. Hindi siya bumalik sa bahay. After ng crime. Yes, sir. Siguro dahil sa haba na rin ng oras na yun, siyempre, nandiyan na rin yung puso, yung pagod. Kaya siguro napilitan na rin siyang lumapit doon sa kabahayan. Nung reach na punta na siya doon sa apartment unit na kanina. Yung cellphone po na kinuha, ay yung mga wallet. Kinuha, kung sasakit po sa meeting, nakuha po ba natin? Yan pa po mga ating isang hinahanap. Yung sinabing nawawala. Sabi ng mga kapamilya, before pumasok yung biktima na yun, ay dala-dala niya yung cellphone sa iba. Bali sa ilan po yung total ng witness against sa suspect? Sa ngayon, at least we have 3. 3? Yes. So lalaki po ba ang witness? May lalaki, may babae. Gaya ng sinabi ko, we will not go into the details na malalaman nyo. Basta yun ang sinabi namin na meron for security of the witnesses. Grabe din na kamay ko. Bali sa tatlo po ba na yun yung sinasabi natin nakakita sa eksena o may ibang... Isa doon sa ating witness. Sir, without mentioning po yung information ng mga witness, pwede po ba natin itatali lang kung ano po yung nakita ng mga witness? Hinira po ba? Ayun, no? So, meron pa tayong isa, no? So, meron pa tayong isang nakita na 2019 lower mint map. So, pangatlo na to sa mga sandaling ito, no? Gaya nga nung sinabi ko yung iba, sinasabi nakita ito prior and after. Yung isa naman, yun ang talagang nakikita na yun. May ginagawa ito doon. Hihira na to. Jackpot po. No, tingnan niya. You know, 2008 men. Yung mga kamaharlika, nakakita tayo ng 2008. Isa to sa mga semi-hard to find na napakahirap na itong hanapin. No, bihira ka na rin makita nito. Yun, no. Ganda. Kaso, medyo may mga ano doon, linisin to, no. Mga kalawang-kalawang na siya. Pero still, 2008 pa rin to. Ganda. Swerte pa rin, swerte. Kala ko, bokya tayo ngayong mga araw na to. May napala pa pala tayo, no. May napapala pa rin pala tayo sa coin hunting. Okay. So, nakita yung ano doon, yung incident ng pagsakado sa babae. But dahil masukan yun, according to him, ay may akala niya may ginagawa itong iba doon. Later found out na wala ito, nung tinignan niya, patay yung babae, umalis. But lumutang yung witness na yan, nung iniimbestigahan na ito, itong lady lang dahil naglakas loob na rin, naawa na rin doon sa biktima. Kaya hindi siya ang unang nag-report sa insidente dahil natapos. Pero nung natukoy ng isang suspect na tinutukoy namin, doon pa yan lumabas. Naglakas loob na lumabas para makatulong yung kanyang estate. Grabe, inaabot ng ang barya natin. So, hindi pa ito, error ha. Ito po ay human error po ito.
human damage. Ginawa talaga to ng tao. So, dapat di ginagato yung barya, no? Pagka ikay napatunayan na ginawa mo to sa pera natin, no? Sa ating currency, may kaakibat tong kulong. No? Sige, continue. Pero nakausap na po ninyo yung pamilya ng biktima. Alam na nila itong na-arrest na for sure, yung ating chief of police sa Giginto ay nakipag-ugnayan na rin. May instruction na rin ako na magipag-coordinate sa pamilya and to at least inform. And of course, the mayor and inform na rin ito. Sir, ano assurance po ninyo dun sa pamilya ng biktima na airtight yung kaso at saka yung pumatay dun sa bata? Yes, sir. Sisikapin po natin with the help of our legal team dito sa PNP ay makakapagsampa tayo ng matibay na kaso. Sir, according to witness, base po sa witness, ilan po yung nakita niyang kasama nila na suspect? Isa pa lang yung nakita ng ating wala po isa. Pause muna tayo. Nakakita tayo ng 2007. So, hindi na nga lang kagandahan yung barya. Still, no? Isa pa rin to sa mga semi-hard to find. So, mula pa kanina, napakarami na nating nating barya. Pero, ito pa lang kanaunahan nating 2007 na nakita. Medyo durug-durug na rin siya. Wala na rin siya sa maayos na kondisyon. No? Okay, sige, continue. Wala pong tinulong ibang kasama. Wala pong Walang kasama. Ang sabi ng witness ay yun lang ang nakita, but we will extend the investigation doon sa more wider ng environment kung meron bang kasama nearby. Dapat doon sa nakita ng witness pala. Nangyari po yung incident sa Malolos. Sino po ang mahawak ng kaso? Malolos o dito? Malolos City Police Station. Dahil yung pinangyari lang ay area na ng Malolos. Although yung ating victim ay, ang address ay Barangay Tabang. Ginto. Sir, for clarification po. Yes, sir. Tama po ba, doon po nakita ng witness na yung ginagawang krimen doon mismo sa pinagkitaan doon sa... Okay, wait lang, no? Ganda kasi ng pagkakagawa. Kakalagay ng CAD error, no? Doon kay Sir Rizal. Ayan, tignan nyo. Parang naging babalo ng kaunti sa Sir Rizal. No? Tiyempo. Yung CAD error doon dumikit sa baba. Sa baba ng Sir Rizal. So, ano natin ay, no? Yun yung nasa baba ng Sir Rizal, no? So, tabi na rin natin to. Magandang collector, may magandang collection na rin to. Hindi nga lang kamahalan. Pansariling collection. Eh, yung naman taga tayo. Kaya tayo nagko-coin hunting. Naghahanap tayo ng mga kakaiba. Nangyari sa ating barya. So, medyo babalo si si Sir Rizal. Lamaan ng CAD error sa pinakababa. Okay. Tuloy natin. Kunti na lang to, 7 minutes na lang. Yes, sir. Paubos na rin yung barya. Kasi siya yung dumananting nakikita. Kasi siya yung nasa ibabaw. Yun kasi ng ating witness ay nakakulong. 2019. Naka-face yung 2004 face na to. niya, face down. Mark. So, nasa ibabaw ito habang sinasakal yung victim. So, medyo masukal yan. Medyo madamo. Kaya akala ng tao may ginagawa ito. Yung witness na yan. So, find out later, nagduda siya. Dali-dali mo dito pagkatapos ng ilang minuto. Doon niya tinignan. Okay. So, tingnan nyo, no? Ito ay hindi error. Still, ito ay human damage, no? Ayan, kung makikita ninyo, baka magtaka kayo, uy, sir, ano yan Tiyempo ka. Hindi po. Ano ninyo, no? Pinitpit yung barya. Parang dinaanan ng pison. Sinadya po ito. Hindi po ito error, no? Ayan. So, tingnan nyo maigi. Yan po, hindi po error yan. Human damage yan. Okay. Tuloy natin. Hindi natakot na rin. Umalis. And dahil sa takot niya, hindi ka agad ng report sa police. But nung nalaman niya na tinutugis ito,
kaninang madaling araw, lumapit na yan, yung tao na yan, at may pinagsabihan na siya yung na nag-confirm na ito na. Dahil familiar din siya sa tao na ito. Sir, pasensya na sa medyo na yung siya ko. Patanong ko lang, meron na po ba tayo result ng driver? Kasi piniremake yung body ng victim eh. Yes sir, bago po makremate yun, ay in-autopsy ng ating medical guide. Ano po ang dating na pagkamatay yung babae? Yun nga po, yung strangulation through the use of yung sa sling ng bag. As to other injuries, walang nakita yung ating medical legal officer, even the genital parts, wala siya nakita nagalaw. So, yan na po talaga yung sanhin na pinamatay. Sir, nasampahan po ng kaso yung suspect? Nasampahan po ba ng kaso? Sasampahan pa po. Kasi kakahuli po kanina, bukas po, i-inquest po natin. But other than that, dun sa murder case na yan, meron pa sa kaso. Okay, so naubos na yung laman ng ating yung ating laman ng ating pouch. So marami, tansya ko na to sa 500 pesos din to, no? Ayan. So ang nakuha lang natin, ilan lang. So ito, yung video natin hindi pa tapos, no? So tapusin na lang natin yung video. Habang isip natin yung mga barya. Sir, baka may mensahe kayo sa mga taga-Bulacan kung sa nangyari. Meron ba silang dapat na ipag-alala or isolated case lang ba yung nangyari kahit sa tatlong class na ito ba? Yes sir, doon sa kumakalat ng mga issue, ito yung nakapagbigay na kami ng statement na wala po silang dapat ikabahala at saka lalangin doon dahil wala pong insidente ng o modus ng ganon mga criminal activity dito sa Bulacan. And as I have said, we will now allow... Ayan, no? So sa lahat daw mga taga San Jose o taga Bulacan, sinasabi po ng ating kapulisan na wala daw pong mga insidente ng kidnapping. So ito yung mga isolated cases lamang na siguro nagkasabay-sabay. Kaya sinasabi, pinagdugtong-dugtong, pinagsama-sama. Kaya nakabuo ng isang teorya na mayroong kidnapping. So sinasabi ng ating kapulisan, wag daw po mag-alala dahil wala naman daw modus ng kidnapping na nagaganap sa Bulacan, na? We will not allow it to happen, no? We will not allow it to go that would really roam around or move dito sa Bulacan. Laging naka-alert naman ang ating mga pulis, ginagampanan naman nila ang kanilang mga tungkulin in order to preserve the peace and maintain peace and order. Yung kaso po nito na nito ating biktima na pagkapaslan ay isa po siya isolated incident na hindi po siya konektado doon sa ibang sinasabing nawawala. Gop, ano po masasabi niyo sa ating kapulisan? Pagkakasolve ng kaso. Well, unang-una, kanina sinabi ko nga, umpisa pa lang, nagbigyan na tayo ng direktiba at pagisin na may kinalaman sa pagpaslang kay Princess Dayor. And binanggit na nga po natin kanina na may present sa atin ng suspect now, although hindi pa siya umaamin, nabibigyan na tayo ng congratulations kasi sa mabilis na action, and I think within 48 hours in motion, dahil hindi lang ating binigay na direktiba na kailangan within 48 hours na magkaroon ito ng dinaw para mabigyan ng justisya ang pamilya. Na yun naman ang iniiyaw ng pamilya. Pero nagkatulong-tulong naman po dito lahat. Ano po? Tulong-tulong kami at kay Mayor Christian, kay Mayor Agata, sa ating kapulisan ay ikatulong-tulong tayo para magkaroon ng resulta yung paghabol at pagtugis ng ating Philippine National Police. At mabagit ko lang kanina, kung nagtatanong kayo tungkol dun sa reward kung sino tatanggap, kaya ang kapulisan na nakakaalam na kung sino yung nagawa nito. Pero sa akin, totoo lang,
with the effort and pagpupursige ng ating kapulisan ay so meron pa 3 minutes, hindi na natin tatapusin 3 minutes na yan, no? Doon po sa biktima, sana po magkaroon ng hustisya sa nangyaring insidente o sa pagpatay yung kay Princess Diane, no? At sana ma-solve yung kaso at doon sa hinarap nilang suspect, sana siya nga talaga yung pumatay o siya talaga yung may kinalaman sa pagpatay, kasi kung wala siyang kinalaman o hindi siya ang may kasalanan, kawawa naman siya, no? Kasi katulad niyan, nasa press conference siya, pero sa tingin ko naman, siguro mga 80% o 90% siguradong ating kapulisan na ito talaga yung suspect, no? So still hanggang ngayon, itong suspect ay itinatanggi niya pa rin na siya yung pumatay doon sa biktima, no? At ito yung mga nakuha natin. Pusin natin yung ating vlog, no? So meron tayong 8 perasong barya na natagpuan. So ito yun ay meron tayong 4 na yan 2019 lower mint mark, no? So nasa almost 500 pesos din yun. Lagpas pa nga 500 pesos yata to, no? Sa dami nito. Yan. So sa dami niyan, almost lagpas 500 pesos to. Siguro tansya ko 700 yata to. Nasa ganun. At 4 lang nakuha natin, no? So meron tayong 4 na ay 8 peraso. So meron tayong 4 na 2019 lower mint mark. So ito sila, no? Yung part na to. Ito naman yung 2015 na frost dye, eh, no? Napakaganda, no? Ganda yan. Okay, tapos meron tayong 2008 na semi-hard to find. So ito, napakahirap na rin ito hanapin. Bibihira ka na talaga makakita din ito. Yung 2006 ganito, para sa akin, hard to find din eh. Ito, kahit paano, meron pa, no? Meron pang makikita. So sa 700 na barya, may nakuha pa tayong isa. Ito naman ay yung merong CAD error dun sa batok at saka sa ulo banda, no? So kung makikita nyo para mga tuldok-tuldok na yun. So yun. At 1 perasong 2007. So mahaba na yung ating vlog. Hindi natin ito pakahabain. Muli, ito ang inyong kamaharlika na nag-iiwan ng isang kataga. Ang barya ay kayamanan ng ating bansa. Ikaw, kayamanan ka ba niya? Maraming salamat po.